Magandang araw sa inyong lahat. Ang paksa ng aking tatalakayin ay tungkol sa proseso na makaagham at mga paraan ng pagsasalin. Bago ko ay pagpatuloy ang aking talakayan, babasahin ko muna ang aking mga layunin. Matapos mapag-aralan ang araling ito, inaasahang matatamo nyo ang mga sumusunod na kasanayan. Una, na ipapaliwanag ang mga pangunahing batayang simulain sa pagsasalin. Pangalawa, nakapagbabahagi ng mga makabuluhang kaisipan sa pamamagitan ng proseso na makaagham. At ang pangatlo, nakapagsasali ng sulatin na nakabatay sa proseso at paraan ng pagsasaling wika. Proseso na makaagham. Ito ay maaaring tumutukoy sa isang sistemang sumusunod sa batas ng agham o naglalayog na gamitin ang siyensya at mga paraan ng pag-aaral upang maunawaan, suriin o malutas ang isang isyu o phenomenon. Ito ay may kaugnay sa paggamit ng empirikal na ebidensya, pagtukoy ng mga patakaran at pag-alok ng mga rekomendasyon batay sa mga natuklasan mula sa siyensya. Tinalakay ni Larson noong 1984 ang proseso ng pagsasalin sa pamamagitan ng isang diagram. Si Larson ay isang practitioner at scholar. At ganito ang kanyang diagram. Ang source language form ang ngayo ng wikang isinalin o simula ang lengguwahe. Mula dito, nakikitang may ginagawang analysis o pagtuklas sa kahulugan. Kapag nakuha na ang kahulugan, isinasagawa na ang structuring o muling pagpapahayag ng kahulugan sa receptor language form ang anyo ng wikang pagsasalin o tunguhang lengguwahe. Ipinaliwanag ni Larson na ang pagsasalin ay binubuo ng paglilipat ng kahulugan ng simulang lengguwahe sa tunguhang lengguwahe mula sa anyo ng unang wika tutungo sa anyo ng pangalawang wika. Sa pamamagitan ng kayariang semantic, kahulugan ang siyang inilipat at hindi dapat magbago, anyo lamang ang nagbabago. Ayon kay Nida, sa analysis, ang paimbabaw na istruktura o surface iyon ay ang mensahe gaya ng ibinigay sa wika ay sinusuri ayon sa mga ugnayang panggramatika at ayon sa kahulugan ng mga salita at mga kombinasyon ng mga salita. Mayroong tatlong pangunahing hakbang o analysis o pagsusuri. Una, pagtiyak sa kahulugang pag-uugnay ng mga salita at pagsuri. Kalawa, pagtiyak sa kahulugang referential ng mga salita at mga natatanging kombinasyon ng mga salita o mga idioma. Katlo, pagtiyak sa kahulugang connotative. Iyon ay kung ano ang reaksyon ng mga gumagamit ng wika, kung positibo o negatibo ang kanilang reaksyon sa mga salita at sa mga kombinasyon ng mga iyon. Ina ay may tinalakay na modelo ng proseso ng pagsasali na binuo ng tatlong hakbang. Una, analysis o pagsusuri. Ikalawa, transfer o pagsasalin. Pangatlo, restructuring o muling pagbuo. Pagkaraang makumpleto ang mga proseso ng analysis o pagsusuri na kinasasangkutan ng mga aspektong panggramatika at semantik ng teksto, mahalaga ngayon may paliwanag ni Nida na ang mga resulta ng analysis o pagsusuri ay mailipat mula sa wika A patungo sa wika B. Iyon ay mula sa wikang isinalin patungo sa wikang pagsasalin. Subalit ito aniya ay dapat na maganap na sa utak ng isang tao at sa utak ng tagasalin. Maganap ang aktwal na paglilipat. Marami ang maaaring tumulong sa pamamagitan ng analysis at restructuring, subalit ang transfer mismo ang pinakamahalaga at sentro ng pagsasalin. Sa restructuring, kanya ipinaliwanag na ang bagay na inilipat nagkakaroon ng bagong kayarian o istruktura upang ang panghuli o final na mensahe ay lubos na maging katanggap-tanggap sa wikang pagsasalin, pagkaraang mailipat muli sa wikang isinalin patungo sa wikang pagsasalinan. May tatlong pananaw na mahalagang isaalang-alang ang mga suliranin. Una, ang mga barati ng wika o ng mga estilo na maaaring kanais-nais. Ikalawa, ang mahalagang bahagi at katangian ng iba't ibang estilong ito. Katlo, ang mga teknik na maaaring gamitin upang magkaroon ng estilong ninanais. Punta naman tayo sa mga paraan ng pagsasalin. Sa aklat na A Textbook of Translation ay may 8 paraan ng pagsasalin ang itinala ni Peter Newmark noong 1988. Una, word for word. Ang kaayusan ng simulaang lengguwahe ay pinanatili at ang mga salita ay isinalin sa kanyang pinakapangkaraniwang kahulugan. Maaring gawing prosesong pre-translation upang ganap na maunawaan ang may kahirapang unawaing pahayag.
Ito din ang tinatawag sa Tagalog na sansalita, bawat sansalita. Isa-isang pagtutumbas ng kahulugan ng salita. Maganda itong gawin bago gawa ng final ng pagsasalin lalo na sa mga mahirap unawaing teksto. Mga halimbawa nito. Flowers are love truest language. Ang salin, mga bulaklak ay sa pag-ibig pinakatunay wika. Iba pang halimbawa. Each citizen must aim at personal perfection in social justice through education. Salin nito sa Tagalog ay bawat mamamayan dapat layunin sa personal kaganapan at panlipunang katarungan sa pamamagitan ng edukasyon. Ikalawa, literal. Ang kayariang gramatikal ng simulaang lingwahe ay isinalin sa kanilang pinakamalapit na katumbas sa tunguhang lingwahe. Isinasalin din ang mga salita ng labad sa konteksto bilang proseso sa free translation. Ipinakikita nito ang mga sularining lulutasin. Sa pagsasaling literal, ang pahayag ay isinalin sa kung minsan nagiging masalita ito at nagiging mahaba ang pahayag. Tulad ng unang paraan, labad sa konteksto at literal na isinalin ang salita. Maaari din gamitin panimulang hakbang o pre-translation process. Halimbawa nito, Father bought Pedro a new car. Salin sa Tagalog, ang tatay ay binili si Pedro ng isang bagong sasakyan. Ibang halimbawa naman ay flowers are love truest language. Ang salin nito, ang mga bulaklak ay sa pag-ibig pinakatunay wika. Pangatlo, matapat o faithful. Ang matapat ng pagsasalin ay nagtatangkang makagawa ng eksaktong kahulugang kontekstual ng orihinal sa loob ng mga kayariang gramatikal ng tunguhang lingwahe. Sinisikap dito na makagawa ng eksakto o katulad na kahulugang kontekstual ng orihinal bagaman may suliranin sa istrukturang gramatikal na nagsilbing hadlang sa pagkakaroon ng eksaktong kahulugang kontekstual. Halimbawa nito, and like the old soldier of that ballad, I now close my military career and just fade away, an old soldier who tried to do this duty. Salin, at tulad ng matandang kawal sa kwentong awit na iyon, itiniklop ko na ang aklat ng aking pagiging lingkod sa akbo upang mawalang dahan-dahan isang matandang sundalo na sinubukang gampanan ang kanyang tungkulin. Fathers are love truest language. Ang salin, ang pagbibigay ng bulaklak ay pinakatunay ng pagpapahayag ng pagmamahal. Pang-apat, semantic o saling semantiko. Ang pagkakaiba lamang ng pagsasaling semantic sa matapat na pagsasalin ay nahigit nitong pinagtutuunan ng pansin ang kahalagahan ng estetiko. Iyon ay ang maganda at natural na tunog ng teksto ng simulaang lengguwahe at iniiwasan ang anumang masakit sa tengang paulit-ulit na salita o pantig sa panghuling version. Halimbawa nito, flowers are love's truest language. Salin, pinakadalisay na pagpapahayag ng pagmamahal ang pagbigay ng bulaklak. Ibang halimbawa, O Divine Master, grant that I may not so much as seek to be understand as to understand, to be loved as to love. Salin sa Tagalog, O bathalang Panginoon, itulot mong naisin ko pa ang umaliw kaysa aliwin, umunawa kaysa unawain, magmahal kaysa mahalin. Panglima, komunikatibo komunikasyong salin. Nagtatakang maisalin ang eksaktong kontekstual na kahulugan ng orihinal sa wikang katanggap-tanggap at madaling maunawaan ng target na mambabasa. Halimbawa nito, flowers are love truest language. Salin, pinakatunay na pagpapahayag ng pagmamahal ang pagbibigay ng bulaklak. Ibang halimbawa, all things bright and beautiful are creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Salin nito, ang lahat ng bagay maganda at makinang, lahat ng nilikhang dakila't hamak man, may angking talino at dapat hangaan, lahat ay nilikha ng poong may kapal. Pang-anim, idiomatic o idiomatikong salin. Mensahe, diwa o kahulugan ng orihinal ang isinasalin, di nakatali sa anyo, ayos o istruktura ng simulaang lengguwahe. Bagkus inaangkop ang bagong teksto sa normal at natural na anyo ng tunguhang lengguwahe o pinagsalinan. Halimbawa nito, flowers are love truest language. Salin, sa pagbibigay ng bulaklak ay dalisay na naipapahayag ang pagmamahal. Still wet behind the earth. Salin, may gatas ka pa sa labi. Pang-pito, malaya. Gaya sa taguri nito, malaya ito at walang kontrol at parang hindi na isang salin. Halimbawa nito, for the last 20 years since he borrowed
into this one-room apartment near Baclaran Church, Francisco Buda often strolled to the seawall and down the stone breakwater which strength from a sandy bar into the murky and oil-tinted bay. Salin nito, mayroon ng 20 taon siyang tumira sa isang apartment sa malapit sa simbahan ng Baclaran. Si Francisco Buda ay mahilig maglibang sa breakwater na nabuhangin at malangis. Ang panghuli, adaptasyon. Itinuturing ng pinakamalayang anyo ang salin. Madalas gamitin ang adaptasyon sa salin ng dula, komedya at tula. Kadalasan ay pinanatili ang paksang diwa, mga tauhan, banghay. Ang kultura ng simula ang lengguwahe ay pinalitan ng kultura ng tunguhang lengguwahe at ang teksto ay muling isinulat. Isinisalin ang nilalaman ng wala ang tinatawag na pagsasaling likwal, kadalasan ay masalita at parang hindi nasalin. Isang halimbawa nito ay ang trahedya ni Hamlet, prinsipe ng Dinamarca, sa salin na ni Rolando S. Tino na sa pauna ang aklat ay kanyang sinabi. Halimbawa nito, Awu, celestial king whom mortal from dusk keep, would rather than be sovereign be shepherd of thy sheep. Salin, kay lungkot o hari ng sangkalangitan, nagkakatawang taot sa lupay tumahan, hindi mo iba ibig na haring matanghastol naming nakawan mong mahal. Sa saling ito, nagiging mas payak ang lengguwahe kaysa sa orihinal dahil isinalin ang kahulugan ng Isabelino at Barokong English ni Shakespeare na wala nang nakaunawa ng hindi tinulungan ng mga tala. Isinalin ito upang maitanghal sa dulaan kaya't kailangan malinawan agad ng artista at manunood ang lahat ng pangungusap. May katwiran ang mga kritiko at scholar sa nasabing kulang sa katapatan ang salin. At unang-una akong sasang-ayon sa kanila yamang matatag kong paniniwala na nagsasalin tayo ng panitikang banyaga at sinulat sa ibang panahon, hindi upang mapakialaman ang takbong pag-iisip nila kundi upang makita kung may matatanglawan sila sa sarili nating karanasan. Dahil doon maraming anyo ng pag-iisip na inihanap ng katapat sa isipan natin. Mawala man ang mga paglalaro sa salitang mga English at nag-aaral ng English lamang ang maaring makahuli. Higit sa lahat, inututuring kong kinakailangan na maparating sa bumabasa ang tindi ng pagkamatulain ni Shakespeare na, sa palagay ko, hindi maaaring masumpungan lamang sa mga kadiwarian ng ika-17, ika-17 siglo niyang pangungusap. Katulad ng punang ibinigay ni Peter Newmark sa inilahad sa itaas na pangaparaan ng pagsasalin, tanging ang semantic at komunikatibong pagsasalin ang nakatupad sa dalawang pangunahing tunguhin ng pagsasaling wika. Una, ang kaangkupan at pangalawa, ang pagtitipid. Isinusulat ang pagsasaling semantic ayon sa lingwistikong antas ng may akda, samantalang ang komunikatibong pagsasalin ay sinulat ayon sa antas ng mga mambabasa. Idinagdag pa ni Newmark, semantic translation is used for expressive text, communicative for informative and vocative text. At iyon lang po ang inyong tagapag-ulat, Jessay Tuingay. Maraming salamat.